imagine mo yung pagiging sobrang insidious na nabudol niya yung ganong karaming Pilipino. Even the elites, no? Kung nakita mo yung itong mga lintik na mga oligarchs na ito, nagpapalakpakan sa kanyang mga sexist jokes, no? Kung nakita mo itong mga to, pamumukha ko sa kanila yung mga Kastilaloy na kunyari ay mga modernizer, no, in their hands, no, with this psychopath, Hindi, no. Ronald, buti Tapos nga mga nag-apologize pa sila, ha? Ronald, Di buti ba? nga ano Nung eh. nung tinanggal sila ng franchise doon sa isang malaki nilang kwan, sila pa nag-apologize. Mga gago. Yeah, Sorry. sorry, sorry, Sir Ronald. Di ba? Tapos No, di ba, Sir Ronald? nagpapanggap ng modernizers, nagpapanggap ng mga disente, di ba? They're just as rent-seeking, leak as any carpetbagger sa ating bansa. Sige lang, papunta na tayo sa X-Men discussion. Pero dito muna tayo, Sir Ronald. Wag mo nang yung mga ano. No, I mean, I remember, Sir Ronald, I don't know, I think we were together dun sa isang ambassador, di ba? May taga-ADB na sinasabi niya, ito na yung golden age, charot-charot tiger economy. Sabi, pinagsasabi mo, panahon pa ng Pinoy 2012, we were already called tiger economy, ganun. Tapos pinasad ko talaga siya na parang, yung style, essentially yung argument is, yeah, marami namamatay, ganun, ganun, but he's modernizing the country. Hearing that from a technocrat, from the ADB back Yes. day. Hindi ko sasabihin yung pangalan yan, pero walang hiya yung tao yan. Meron isang Sinungaling siya. European ambassador na Oh, hindi pinupuri. natin sabihin ng Oh, bansa yun. I was shocked oh, by that. Like, what the may heck, isang sabi ko. European ambassador na pinupuri. Tapos Ay, alam ko yung sino yan. meron Alam ko kang sino yan. columnist na Australian, no, na akala mo ang Alam ko sino bait-bait, mga yan. no? Tapos puro puri kay Digong. Tapos ngayon, parang nakalimutan na yung kanya mga papuri. Ito rin, Alam. another pretender na siya ay modernizer. Pwede ko ba magiging yung pangalan? Nitong I-text mo na lang. ito, PW. Lagay mo na lang sa Kanyang Pornhub. initials ay PW. No? Sa Pornhub. Mark, Mark, since ikaw mabait kang tao, hindi ka katulad namin na Matrix at muntik na Matrix. Oh. Aren't you shocked by how things are turning against the Dutertes? Let's be honest. Back in 2019 when we met each other, parang you would, if I were talking to you, you would think Dutertes are there for 1,000 years. Diba? But now, my goodness, this is crazy. Bumabaliktad na lahat sa kanila, among other things. Yes, yes, there's a Davao, Vismin vote, blah, blah, blah. Sure, but, diba? Turn of events, diba? Sa tingin mo ba, if they say he's the worst president ever, does it make sense considering the approval he used to have back in the day? Oo eh. Tsaka kung gaano kabilis umikot yung karma. Gaano ka... Hindi, kasi ang nakakagulat kasi we weren't expecting any of this when Bongbong Marcos won. Yun ang pleasant surprise diyan sa buong pangyayari. Akala natin nung after Bongbong Marcos won na lahat ng mga kalokohan na nangyari nung Digong administration would be kept under the rug, would be kumbaga makakalimutan na. Hindi na may imbestigahan lahat ng mga si Leila siguro hindi na makakalaya ng kulungan. We were all expecting that after Bongbong Marcos and Sara won. Diba? So, after nung first year, nung Hindi ka pinag-uusapan na magkasama ni natin Ronald. dito, Matagal kaming skeptical sa Unity Alliance na yan. 2021 pa lang, we were talking about something. But I see what you're saying. That was a convention oh, piece though. pero I thought Not they to will be mention, baka civil. Marcos Alam Jr. ko will be also a merong dictator. Oo. oh, I thought the Dutertes would play nice. Kumbaga, hayaan na lang muna. Basta for the sake na maproteksyonan sila. Pero hindi. Kumbaga, inano pa nila, they went all in trying to undermine itong si Bongbong Marcos. Kasalanan din nila. It's their own greed. It's Are you their shocked own by that? By their arrogance, hubris? Sobrang hubristic nila, di ba? yes. Yes. Even I would think that they would be strategic about that na hintayin na lang nila 2028 wala na tayong magagawa. Ano na? Let's protect muna our bases. Kung ano ginagawa ni Bongo ngayon, I was expecting na ganun lang sila pero hindi eh. Pero the rate that they were trying to destabilize and tanggalin itong si Bongbong Marcos, palitan si Romualdez, nagulat din ako. And yun, kasalanan din lang. Siguro baka may factor din yung China dyan Yeah, sa of mga course, of course. bagay-bagay na yan. So, Sinulsul ngayon, sila, no? Sinulsul sila. Mark, sorry for cutting you there. I want to transition to the next episode. We can go back to this again kasi
di ba ang argument ko, Ronald, is one factor na nag-accelerate itong disintegration ng Uniteam is dahil wala naman opposition na iba eh. So, nagtinginan lang sila, tayo lang pala eh. Di, nagkainan na yung dalawa, di ba? Ano to Godzilla versus King Kong nangyari. Dahil there's no opposition to threaten them. There's no shared threats. Well, yes and no. Pero pag-usapan natin Yes, yan sa... let's pag-usapan natin next episode. Balikan just natin. lang. Santuldok lang. Yes and no ang Yes, sagot ko dyan. yes and no. Okay, that's a cliffhanger for the next episode. Thank you very much. All right, guys. Eto na. Another prediction that came through, no? Aside from a prediction about, the unit team falling apart, a prediction about, correct prediction about, the Senator De Lima getting scot-free. We did this years earlier. And a number of other things. Of course, a prediction that Duterte would be a disaster. We were saying this back in the day, but now lumalabas na talaga na totoo lahat ng 739. But the other prediction we did, which was right, was Nograles says will go for G, right? Ronald, very surprised by the way by which Carlo Nograles suddenly resigned, and then the next thing you know, the next day, tumakbo siya all the way for mayor. While Migs, the sister, is going to take on Polong naman. Do you think that also may have made Duterte rethink yung mga antics na naman niya na mag-iiba na naman siya ng position, baka Senate or something? Kasi no Duterte is running for Senate. Wala, talagang itlog sila, di ba? From 3, ngayon itlog na. So Mark, this is where we were more correct. I think you were more sold on Baste. I was a bit more skeptical on Baste. So I think this time nakita natin limits ng Duterte's. But Ronald, are Duterte's weak enough for Nograles to make this move? Because Nograles are not stupid. They're very smart people, right? At least academically very smart. I mean, Pisay yan si Carlo, di ba? So I don't think he will make that move if he's not smelling vulnerability, if not blood. Well, we never believed naman sa sinabi ni Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Wala, hindi naman tayo naniniwala. More like yabang. Yung yabang niya. Posible isa. Posible isa. At for a while, nilalaro nila si Baste. No? Dahil nga, iniisip na nila na kung si Baste ay tatakbong mayor ng Davao, may tulog siya. Dahil absentee mayor siya this past 3 years eh. No? Maraming criticism sa kanya yung mga Davaoenos as mayor, no? Kaya push upstairs siya eh. No? At in a way, medyo may ginagawa siyang mga statements na parang preparation doon. Ang problema, hindi siya nag-rate eh. Hindi siya nag-rate sa mga surveys for the Senate. No? Kaya, anong ginawa sa kanya? Di ba nakakahiya, mayor ka, bigla kang ginawang vice mayor? Di ba? Mas hindi nakakahiya kung ikaw ay nag-Senate. Ang problema, ka, tapos yung tatay mo, anak, tumabi ka muna, nagkalat ka eh. Parang diba? Ang problema ay hindi siya nagre-rate sa Senate. Kaya, imbis na push upstairs, push downstairs siya. Vice Mayor. Kung ako sa kanya, may hiya ako. No? Ibig sabihin, talagang you failed as a mayor at hindi ka nag-scale up as a senator. Or at least as a senatorial candidate. Si Digong has to save their bailiwick. No? Kaya ako, inaasahan ko na magkukuan siya, magdadabaw siya. He has to save the bailiwick. No? At kung hindi siya ang tumakbo, delikado na maagaw o makuha ng Nograles yung mayor. Lalo na kung si Baste ang tatakbo. Si Pulong, never yan kinonsider for mayor. Never. Not once. No? Sara or Baste. Dahil si Pulong kasi may notoriety sa Davao. No? Marami ang skeletons in the closet sa Davao. Kaya hindi siya kinonsider. Ang kinonsider si Sara at to some extent si Baste na naging mayor. Problema kay Baste, kwan lang geologs katulad namin ni Richard No, hindi naman yan talaga may tattoo siya may tattoo. Hindi naman talaga yung manager di ba? Hindi naman talaga yung manager. Kaya yun ang naging problema. Pero mahihirapan si Carlo na labanan si Digong, no? Tingin ko almost sure panalo si Digong sa mayor. Pero kahit matalo Nograles, medyo uulan yung grasya sa kanila. Bubuhusan niya ng Malacanang, no? How about yung kay Mix tsaka kay Pulong? Ayun, may chance yun. Yung kay Mix, paano party list si Mix Di ba? Ngayon magdi-district siya labang kay Pulong. Yun may chance rin yun. No, yun may chance yun, no? Dahil distrito naman talaga ng kanyan ng Nograles before So may okay. yun, no? Distrito pala nila. May chance yun no? May chance yun. Ang medyo malabo si Carlo, no? Nakita mo Pero ito tanong ko, Sir Ronald, how much of the Dutertes
how much of their resources will pour in dito sa Davao to retain itong kanilang city? Well, Malaki marami ba o na. di masyado? Well, malaki naman yung resources nila, malaki naman yung naipon nila no. Pero ibig sabihin kahit with not kasing kahit kalahati lang ng resources ng Nograles na gagamitin, mananalo pa rin si Digong, no? I'm almost sure of that, no? Okay, Ronald, okay, that's a Mahirap probabilistic. talunin si Digong sa Davao. Okay, ganito na lang. If we were to advise Carlo, let's say for the sake of argument, ano yung roadmap niya? Ano yung pwede niyang gawin to be competitive? Now, maybe not win, but at least keep it close. Lahat itong mga lumalabas na, ibato na niya. Yun nga eh. Ang problema, hindi siya ganun. Kita mo naman yung mga interviews niya so far, so lame. 'Di ba? So lame yung kanyang mga Bakit siya pala ang pinili? Bakit hindi si Migs? Si Mix babastusin ni Digong eh. Babae. Babae. Eh, Oh. no? Babastusin yan, no? Lalapastanganin yan, no? At siguro ayaw din nila mangyari yung kay Migs, their sister, no? At least si Carlo, lalaki, at saka alter ego ni Digong before. Ibig sabihin, kung kakatayin ni Digong yung kanyang alter ego, no? Medyo, Ay, the point medyo na dating babaan kami ng konti sa cabinet kanya. secretary. Cabinet Yeah. Secretary niya yan. Head dyan ng COVID pandemic, no? Head dyan ng, tapos spokesperson, alter ego mo. Tapos lalapastanganin mo ng ganyan, no? So, may ganun, baka hindi totally durugin. Kung si Mix yan, babastusin yan. Imagine mo yung mga sexist jokes. At hindi yun makakakuha ng sympathy. Dahil nga, ganun naman talaga si Digong sa Davao eh. Yeah, Hindi bago eh. yeah, it's there. Yeah, yun nga eh. May home court advantage talaga siya eh. So what you're Yeah. saying, Ronald, is this could be a split in terms of Migs getting District 1 but Digong winning the mayoral race. So if the Nograles Hindi at pa rin least sigurado yung kay Mix dahil syempre babatakin yeah, ni Digong in case, si yeah, yeah. Pulong, no? Babatakin niya, no? Dahil it's just a small 5 Dutertes are running, ha? Kahit yung mga anak ni Pulong. yeah. Wala na, ano na to eh. Tawagin mo si ganito, tawagin mo si Oh, emergency. ilan pa ba yung eh. above 18 natin? Oo. Si Kitty ba? Pwede na ba si Oh, pwede Kitty? na yan, pwede na. Oh, Meron buti pa hindi kami nga ginamit kilala si dyan. Kitty. Oo. Pero Grabe, kahit desperate. anong mangyari, babaha ang pera diyan. Kaya medyo busog ang Nograles. Pagpalagay mo na matalo sila, no? Meron silang meron Pero silang matanda na si malaking Digong, di ba? I think this will be oh, his last Windfall. major race. malaking kitty. At Digong is 80, not in the best of health. Kung mawala si Digong, no? Na sana ay hindi naman. No? Okay ba? Oo naman, Posible Sir ba yung Ronald. aking sinabi? Hindi naman tayo Oh, masamang tao. sana Mabait hindi tayong naman tao. mangyari, no? Oo, Pero sana naman. kung mawala si Digong ay durugan Oh. Duterte sa Davao. Yung bang Durog vice sila. mayor ni Nograles, parang councilor ngayon eh. Yun kaya may chance kaya kay Bastion? Oh, I have no idea kung sino yun Hindi eh. ko kilala eh. Hindi ko kilala. Okay. Hindi ko kilala. Kasi important din nga yun, like you said, 80 years old si Digong. Anytime, hindi mo kahit manalo siya, baka he won't be able to finish di ba? So importante din yung vice mayor Pwedeng vice gawin mayor na kasi race. ng mga Nograles, no? Medyo bawasan yung margin na ni Digong, no? For future battles. At ilabas na nila, baka may makumbisi sila mga tiga-Dabawenyo na, Exactly. sobrang grabe yung mga krimen nitong ating mayor. Exactly. Sobrang dami yung pinatay, ninakaw, winasak ng mga institusyon, pro-China, no? Ganun, magganun na siya. Ang problema, hindi ko nakikita kay Carlo, no? Hindi ko nakikita yung ganong klaseng Medyo soft-spoken kasta. masyado. Yeah, he has to Oo. up it. Masyadong geeky In-interview pa. ko siya sa story ko eh. Binibigyan na namin siya ng ng peg eh. Wala eh. Yung Hindi siya. pinifeed nyo na, Oh, kukunin na lang niya. Hindi wala pa. eh. Nahila eh. Oo. Let's go to yung isa na hindi naman masyadong mahina, medyo maboka. At eto na, Mark. We'll put you on the Oh. spot. Pero bago yun, pwede Sige. may isingit lang ako isa. Nakita mo na, Ronald. Local race din. Okay, sige, go, Mark. Bago na. Yung kay Vico. Uy, Mark talagang Let's go to ginawa mo your sa akin. later. Pero, Sige. Biko tayo, Biko. oo, kasi natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako this week. Kasi Vico Soto is fighting back. Oo nga, Diba? inatak-atak din siya ng mga dilawan. Nakita ko na parang... No, I mean sa kalaban niya sa Pasig, yung mga Diskaya. He is fighting back na kumbaga ni-reveal niya lahat na ito number one, napakalaking kontraktor, ito bilyonaryo. He is exposing lahat ng mga dirty tactics sa kanya. Yung sa Miro, 'di ba? Yung si St. Joint Timothy, venture. St. Gerard, Joint St. venture yan. Joint venture ng Miro, yung si Diskaya.
O yun, di Kaya nga ba? tinanong ko yan kay Kwan kay Chairman Garcia 3 days ago Ano paano sagot yan? niya? Sabi ko, paano yan? Sabi ko, yung si Diskaya, Kwan yan. Tapos ngayon, kandidato, no? Hindi ba tatamaan yung kanyo, yung kontrata nyo with Mirror? Sabi niya, dati naman, no? Wala na siya, wala na yung joint venture na yon. Yun lang ang kanyang sagot. Wala na. Pero kinuha ko siya tinanong ko siya. Ka-joint venture ng Miro, ito si Diskaya. Tapos ngayon, tatakbong mayor. Anong ibig sabihin yan? Ginanong ko si chairman. Sabi niya, dati. Ngayon, hindi na. So, ganun yung soft legal escape. Yun, so, kasi napaka-dirty yung tactics na ginagamit laban kay Vico over the last few months. Kasi Vico, pa isa-isa, medyo tahimik lang, pero ngayon talagang palaban. And of course, meron siyang napakalaking following, nagagamit niya sa kanyang bully pulpit. So, pwede niyang tirahin pabalik eh. Pwede niyang i-expose lahat ng Yung gusto ko yung mga kay ano ngayon, kaso, yung yung mga feistiness, utang. palaban. Oh. Buti Oo, na so rin yun. natutuwa lang din ako to see that side of Vico Soto Buti na, na rin yun. No? na Buti na rin yun. kailangan may Dahil ganun ka din eh. kung mahina ang kalaban niya, baka hindi siya ganyan kapassionate, no? Oo eh. Katulad nung Kasi una sa niya local laban race sa talagang Eusebio. napaka-dirty nung laban. Kailangan kahit na malinis na politiko ka, kailangan meron ka ding gaspang pagdating na sa mabibigat na laban. So, yan, sa social media, sa ano. Kasi yung kabilang side naman, grabe, grabe gumamit ng pera talaga. Talagang, um, Mas hindi grabe ko ngayon, alam. no? Itong election, no, Mark? At saka dahil sa City Hall projects, kung ano-ano nang inaano sa kanya, di ba? Hindi, yun lang yung ginagamit na pantira sa kanya. Pero kahit naman ano gawin niya, hahanapan siya ng pantira. I think may nagawa ata si Vico, hindi natuwa itong pamilya na to, kaya naisipan nila tumakbo. Sobrang dami nilang pera, naisipan gamitin natin, ano natin. Ayun, and si Vico is fighting back, and exciting tuloy yung naging exciting. Of course, I believe yung people of Pasig could see through all of this. Nakita nila kung anong klaseng leadership si Vico. Ang problema, yung kabilang side, parang gusto yung dating gawi. Yung dating kung ano yung before, i-ano lahat ng mga changes na nagawa ni Vico against corruption, against yung mga sa bidding, so hopefully that is one fight that I will be joining then. I will visit regularly sa Pasig din. Tutulong din ako in whatever way I can. So, Mark, Kasi speaking of, ah, alam mo na saan tayo pupunta. let's Speaking of go. fights that you will join, ayan na, umalis na si Kunin ko Mark na. as we Kunin ko na speak. siya. Mark, nasaan ka na? Sir Ronald, ayan. Oh, ito. Ayun, no? Ayan na, ayan na. Action Demokratiko in Davos. Anong sinasabi ni Isko na ano daw, ano na siya kay ate? Nagdrama-drama si Isko May iyak na naman siya. Ang issue naman Nag-kiss daw siya and said goodbye. No, nag-kiss siya and said goodbye. kinento niya yung pag-uusap nila. Yung pag-uusap, before pa namin alam yun nung as it was happening. So alam na namin yung huli pag-uusap nila na no ate tutuloy talaga ako eh. O sabi ni ate hindi I will run for elections. O wala silang napagkasunduan o nagkamay sila o nag-akap na lang sila o nag-part ways na. Hindi na sila nag-usap after nun. And ang binabato kasi kay Isko is yung sa utang na loob daw. Yun yung inaano nila. Tapos yung sa utang sa Maynila. Tapos, tsaka yung biglang nangiiwan. So, yun yung Sinabi binabato nila kay sorry, Isko. Ronald, the quote is, ate, pwede po ako bumalik. Parang ganon yung ano daw. Yung pwede po ako bumalik. Parang, can you allow me to come back to the city and take over again? Aba, ayun na magsalita si Mark. Ronald, ikaw na lang magsabi mukhang Ako ba? Akala ko si Ronald. ang bait niyong pareho. Sige lang. Ako mabait. Ang bait ka ngayon Sa I'm X-Men sick. benefits I'm sick. Baka mabinat na ako nito. X-Men with benefits. Last, pag-usapan naman natin na, some surveys show that Isco is doing very well. Although si Versosa, kamusta naman si Versosa? Sabi niya siya yung magiging Mark Gamboa of the race. Siya yung magiging disruptor. Yeah? Ikaw, yung gagawin mo sa Senate, yun ang gagawin niya daw niya sa Manila. What's Versosa up to? Hindi bilyonaryo si Mark Paano siya magiging Mark Gamboa? Disruptor. Hindi pa tayo bilyonaryo eh. Pero si Ronald, bilyonaryo na. May show na siya. Hindi, pero yung kay Sam Versosa,
In fairness kay Sam Versosa, ang galing sa social media. Doon naman ako bilib. Talagang yung mga tanong ng tanong sa akin yung mga ibang tao, si Sam. Pero Pero may epekto iba ba? kasi yung nangyayari sa May ground epekto eh. ba yung kanyang So, social media? May epekto ano ba? yan? May epekto ba yung kanyang Sa galing, ground, wala. yung galing sa Sa, social media, no? sa awareness siguro, oo. Yung mga dating hindi siguro siya kilala, kasi hindi siya kilala sa labas ng distrito niya eh. So baka medyo nakikilala na siya. Pero in terms of convincing people to trust him and to vote for him, kasi pag sa ganyan, tawag dito, kumbaga mahahabang relationships with nung mga councilor, nila Isko, nila kahit si Hani Lacuna, mga 30-year, we're talking about 30-year relationships doon sa mga barabarangay na yan. Eh. And for him na biglang papasok, medyo magastos. So, ang inaano ko lang, baka, syempre yung iba iniisip, baka mapeperahan lang siya, baka mapapagastos lang siya. Sa ngayon, sa side ni Yorme, sa mga nakausap ko, talagang hindi inintindi. Kasi hindi pa nila narinig sa barangay eh. Kapag narinig nila sa barangay na, uy, dumadami Sam Versosa dito, dumadami. Doon pa lang, I think, medyo bibigyan ng pansin. Iba yung sa social media eh. Ang Senate kasi is basically air war. Basically retail votes. Siguro Hmm. mga 80% yan, no? 20% machinery. Pero pagdating sa local kasi, it's baliktad eh. It's 60-70% machinery. So, yung impact ng air war, media at saka social media ay hindi kasing laki halimbawa sa national. Halimbawa Hmm. sa Senate, no? Yun yung kaibahan, no? Hmm. Kaya tinatanong Si ko Lito na Lapid, ano di ba ba, yung reason natalo niya? sa local election pero effortless sa Oo. Senate, di ba? That just tells Yes. you. Kahit nga iba, kunyari, yung sinasabi nga ni Mark na long-term relationship yan eh sa mga Hmm. ward leaders, sa mga village chief, sa mga Oo. SK, sa mga Oo. barangay, etc. Mga ano yan eh, Tapos binyag, kung yan, kasal, alaga patay. yan eh. Alaga yan eh. Kasal, binyag, libing yan eh. No? Oh, Etc. etc. Tupad. No? Ayuda. No? Etc. So, hindi ganun kadali yung social media, at least for now, sa local. hmm. Mas meron siyang possibility sa national. No? Unless mga counselor, mga ganun, baka pwede pa yung social media, no? Siguro Mark. kung wala si Isko, kung if this was a fight lang between Hani and Sam, baka kasi the people would yung mga ayaw ko kay Hani would look for an alternative eh. So baka may chance pa siya kung yun lang yung laban. Kaso yun nga si Isko talaga sa Manila is iba yung hatak talaga. Medyo hegemonic force talaga siya, no? And for good reason, understandable reason. I mean, I think it's universal almost na for everything you can say about Isko and his presidential run or whatever, he did pretty well in Manila. I am hearing it from people na even critical sa kanya on his, the whole drama. Itong Okta survey, Mark, paano 78 si Isko eh. Ilan si Hani? At ilan I si think Sam? 14, mga nasa ganun 15 to parate. 17, Si Sam oh, nasa 15 to 3 eh. 17. 3 si Pero Sam. this was Malayo. before lahat ng mga ingay ni Sam. Mm. Yeah. So 3 lang si Sam before dun sa mga ingay lahat. Mm. So hindi ko lang alam kung nakaapekto yung mga ingay at kung I sino yung doubt kasi kinainan niya. I doubt kasi kung yung 14 nila kuna mababawasan pa dramatically eh. Dahil mga alaga rin niya yan eh, di ba? Mga Yes. alaga rin niya yan eh, no? And Yung they would be kumbaga they would be using yung budget for next year. yeah, mayor Siyempre ka eh. may factor yan eh. You're an incumbent mayor eh. Hindi ka, you cannot O yun ang incumbent mayor eh. hindi ka naman Advantage mo yun eh. bubuo. Hindi ka naman magti-3, no? Kaya baka mahirapan na si Sam na kumuha doon kay Hani. No, mahihirapan na siya. Kaya baka yan na yung magiging resulta ng eleksyon. Siguro mga 80 si Isko, 'di ba? Mga 15 And sila each kuna, no? 15-5. Kaya, no? So, 80, 15-5, parang something like that. Let's go yes. to the last part. Sorry, I have to go na back to Meron Baguio pa ba? for Naka-anim Lola. na tayong episodes. No, 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 no. Last question lang. Last question Akala ko lang. another episode. No, no, no. Senator Trillanes, kamusta ang race sa Caloocan, Mark, from last week? Naka-recover na siya dun sa drama, di ba? Now he's back to business. I mean, if Oo. you're Trillanes now, you're vindicated big time, but Quadcom and everything like that, right? Do you think in any way he can translate that into local? I know Ronald was already implying na medyo mahirap yan, but let's talk about it. Yung kay Trillanes over the past week, yung mga atake sa kanya sa social media coming from DDS, malaki eh. Medyo So hindi ko sure kung ilang part dyan galing sa DDS talaga o galing dun sa kalaban niya. Pero parang kay Sam Versosa din yan eh.
parang reverse eh. Hindi siya ganun ka sobrang nag-aapekto din sa local. So, may mga lumalabas na mga kalye survey sa local, so yung mga rason na sinasabi, why would they choose Malapitan, bakit si Trillanes? So, yung kay Trillanes, ang lumalabas na dahilan para maiba naman o para ano naman, o matapang siya. O ano. Iba talaga pag local eh. Hindi siya masyadong naapektuhan ng social media na ano. So, ang narinig ko is around mga yun nga, 60-40, mga nasa ganun yung split. 40 si Trillanes and mga around ganun eh, around between Kung 35 to 40. 60-40, pa yun. Mahalaga yun para kay Sunny. Dahil naggaling siya sa zero eh. No? At Mm. tapos naka 40 siya. Kung 40 kung totoo yun ha. Oh, Ganun. Paano, wala pa ako nakitang survey eh. oh. Wala pa ako nakitang survey So, sa siguro yung merong mga nakikita ko nasa 33 ganun. So around that range. dahil Around that range. yung sinasabi ni Ega, iba eh. Ni Erice, no? Mm. Iba yung kanyang sinasabi, no? Na Oh. sinasabi niya ay hati dahil nga parehas BBM, si Malapitan tsaka si Sani, ang magiging difference is the DDS, the Duterte. Hindi ko alam gaano karami yan sa Caloocan. Ang kiniklaim ni Egay, marami pa rin daw, no? Pero si Hindi Sani, masyado eh sa yung si, national, parang hindi. yun ang Pero ang bottom line kasi dito, ang problema talaga ni Sunny diyan, bagong silang, bagumbong, Kamarin, Tala, yung buong area na yon na milyon yung mga botante. If hindi niya mapapanalo yon, yun yung baluarte ng Oka Malapitan, doon congressman ngayon, yung buong area na yon, if hindi niya mapapanalo yon, kahit mapanalo niya itong buong monumento area, yung Grace Park, yung South Caloocan dito, walang gamit eh. So yun yung particular na area na yon. Yun ang pero kung kailangan niyang ma-figure out kung paano mapanalo. pero kung 60-40 yung survey, yung hatian, ah, Sunny is in a good location. Dahil ibig sabihin, meron siyang momentum. No? Mm. Kahit absolute numbers ay 60-40, yung movement of numbers is favorable kay Sunny. Kung gano'n kung 60-40 Mm. yun yung kwan. Kaya siguro gusto siyang pa-withdrawin ni Malapitan, no? Kaya gusto siyang pa-withdrawin dahil kahit papaano nate-threaten siya, kahit lang mga Yeah. Malapitan. Dahil yung kanyang numbers ay gumagalaw. Unlike yung sa Malapitan. So, again, kung 60-40 yan, pabor yung kay Sunny. On that note, thank Ang you so advantage much. niya kasi nga is yung awareness din. Pagbaba niya sa ground, hindi yung magpapakilala ka pa, mag-ano ka pa. So more or less, lahat ng mga taga doon, kilala na siya as senator. So Yeah. alam na lahat ng storya niya from the Oakwood and the ano. So it's just a Ang matter problema na lang, lang of problema lang dyan, paano pag dinudumog ka, hindi automatic na iboboto ka. Yun nga eh. Dahil kung ka personality ka like Pacquiao. Diba? Like Pacquiao, dudubugin yan. Pero not necessarily na iboboto siya. So, Yeah. yun. So yun, on that note, huntayin pa natin yung pusta natin. Who will rank higher, Chavit Singson or Bato de la Rosa outside the Magic 12 in the coming weeks? Tingnan natin sa next But survey. hindi kasama ron kung kukunin ng ICC si Bato bago Yun lang. mag-election. No, hindi, Ronald, wala na. Tapos na. Basta ang pusa natin, mas mataas sabi ko si Chavit kay Bato. Wala na. Kasama na yung risk ng ICC. Sorry talaga. On that note, on that positive note, I would say, thank you very much, gentlemen, for this fantastic RRM. Medyo napahaba tayo ng konti, more than usual. But ang dami kasi natin kine-catch up. Sir Ronald, please, magpahinga ka. May mga concern na sa'yo na Parang, pagod na Sir Ronald. parang, Masyado ka daw mabait ngayon. parang pagkatapos mo ako pagurin, sasabihin mo, magpahinga ako. Sir Ronald, aminin natin. Aminin natin, gustong-gusto mo rin naman magsalita dito sa show natin. Ito yung pinaka-notorious show sa Pilipinas. Speaking of pinaka-notorious show, abangan, RRM Fit Cool Pals in the near future. So Ronald and Mark, maghanda kayo. The Cool Pals are getting ready. Mag 3 times 4 Hindi na ako tayo. ang Senator Edu, Senator, iba na yung senator, Secretary ka na lang ngayon. Linawin natin, linawin natin, Linawin natin. So, Mark, get ready. RRM times Cool Pals in the pipelines. And thank you very much also on Spotify for inviting me the other day dun sa mga podcasters sa episode. Kaya nagne-negotiate na ako ng mga collaborations natin. Thank you very much, gentlemen. Have a good day. Have a blessed day. And thank you also for your thoughtful commiseration and all of that. Really appreciate it. Sir Ronald, get well soon. And Mark, please take care of yourself. At alagaan mo yung nuisance candidate situation na yan para sana everything moves in the right direction. God bless.
Good luck. Ito, Sir Ronald, so in the previous episode, we were talking about the disintegration of the unit team, Duterte being the worst president ever. I think we more or less agree that he's the worst president ever, although Marcos Sr. is not too far away. But going back to this, ang issue kasi natin, Sir Ronald, ngayon is parang ang dami nagmamalinis ngayon. Even if the brazen crimes of the Duterte is being exposed, huwag natin kalimutan yung mga enablers, including yung mga technocrats, including yung mga walangyang mga oligarchs, mga walangyang mga trapos, all of them who are laughing and cheering on and clapping on Duterte's antics and worse, di ba, Sir Ronald? Yes, no, yes. Lalo na yung mga cabinet secretaries ni Digong na sa ngayon ay parang puro tahimik na. 'Di ba? Puro tahimik na, no? Anong ginawa nila nung panahon na 'yan? That 6 dark years. Anong ginawa nila? Hindi lang yung usapin ng corruption, kung hindi itong pagwasak ng ating mga institusyon. Hindi lang these thousands of extrajudicial killings. Kung hindi yung talagang pag-undermine nung kakaunti na lang na strength ng ating pagiging isang nation. This cabinet ministers, these guys should be held to account. Dapat hindi sila kwan lang pabayaang to go Wait, silently into the night. senator yata yung iba No? dyan, di ba, na tahimik ngayon. Oh, Kasi yung isa hindi yes. tahimik, yung isa medyo maingay ngayon, dami niyang inaaway, Oo, di ba, yung iba pinapare. nagtatrabaho sa mga taipans, yung iba nagtatago dun sa mga oligarchs, no, para hindi sila tugisin, di ba? So, ito dapat kunin ito, singilin yung mga yan para hindi na maulit. Parang ang mangyayari kasi they can get away with it eh. Parang everybody, all of them can get away with it, no? Yung sinasabi ng iba, hindi, wag na, matanda na. Uy, wag na, tahimik na. May neck Uy, brace wag na na. yan, may wheelchair na. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede, Pero no? Ronald, may nakaguess yung PW. Just to be clear, yung, wala na po siya. Natanggal na siya, Ronald. Hindi na siya kasama sa slate. Na-let go na Sino, si PW. Wala na siya sa, ano, sa amin. sino? Si PW, yung columnist na, ano, Digong, Ah, wala na siya, wala na siya. oo. Wala Hindi, na siya. pero kailangan pa rin siyang Oh, katayin. kailangan pa rin tawagin kung saan siya Lumipat ngayon. yata siya sa ibang dyaryo eh. Yung mga, O, ano, lumipat siya sa ibang newspaper. Paano, nabasa ko pa siya last week eh. No? So So, hindi, pero oh, hindi na siya sa amin. Hindi na siya sa amin. oo. Oo, Yeah. wala na. Nag-guess ng tao, matatalino mga Oo. followers ng At, Ronald. pero nung todo depensa niya kay Kwan, todo depensa niya kay Digo, nandun siya sa inyo. May mga business forum charot pa siyang ganyan, di ba? Grabe. Ay, nagbalakanyang siya, di ba? Nag-speech pa siya sa Oh, Malacanang. napaka Kayo. kanyan. Napaka self-righteous nung kanyang pagdepensa kay Digong noon, no? Gusto kong Parang balikan siya yung yung, munti ko sinabi, siya yung AFAM version ni Harry Roque. I mean, nilaglag na natin. Siya yung AFAM version ni Harry Roque, di ba? Sa totoo lang. Di ba? Yung Oo. parehas na enabler, apologist. Talagang kwan, oo. Hindi si Kaya, Tiklao. Ano ba kayo? Hindi. matagal yun. PW ba yan? Ang dami nagko-comment. Paano naging PW? Baka ano. Ano yun? Um, okay, ganito. So kanina ang tanong ko, hindi si Andanar na sa China pa yata, pero nawala na yata ang trabaho si Andanar. Nagba-vlog na lang yata sa Beijing. But anyway, balikan natin ito. So the question I said is, di ba, Ronald, lahat naman tayo, matagal natin sinasabi, hindi tatagal itong unit team na yan dahil it's a alliance of inconvenience. It's predator versus alien, di ba? Hindi talaga tatagal yan. But, medyo grabe yung disintegration niya at ang bilis ng disintegration niya, di ba? So I said, Ronald, and you partly agreed with me, which is, part of that is, dahil nag-withdraw na yung genuine opposition from the field, hindi na threatened si Marcos. Sa akin palagay, that gave Marcos a feeling of confidence to try to repaint himself as a reformer, charot. Yung mga, he felt confident in all. And I think as he tried to do that, he really alienated the Dutertes who thought, ano lang to si spoiled brat, pwede nila. So you get what I'm saying? It's one thing leading to the other thing, right? It's this parang game theory to, di ba? Because X did this, Y did that, therefore Z responded that way. So yun yung algorithmic interaction na nakita ko. So for me, ironically, yung withdrawal ng genuine opposition into social media, into traveling, fellowship, whatever, kinda accelerated itong, let's just call it inevitable divorce
So this divorce was about to happen. For me, it was a forced accelerator. Yun yung argument ko, Ronald. I don't know what's your Kaya, take on this. kaya sinabi ko na yes and no. Dahil yes, halimbawa, kung yung ating pink wave, no, naka 15 million votes at hundreds of thousands ng mga volunteers and mobilizations ay pinamunuan even after the defeat at unti-unting kinonsolidate at i-harness papunta sa midterm, no? Kahit ginawa yan, no, na tingin ko hindi ginawa at nasayang, it will still take time para sila ay makonsolidate dahil galing ka sa defeat eh. No? Ang mahalaga lang ay pamunuan mo sila during these dark times, no? Bigyan mo sila ng what is to be done and provide a leadership. But even then, it will take time. Dahil nga talo ka eh, no? Talo ka. At yung midterm ay 3 years pa since 2022. Kaya hindi siya masyadong variable dito sa naging attitude ng unity team na agad sila nagbakbakan. Mas ang dominant na dahilan ay wala naman talagang foundation yung unity. 'Di ba? Not even, sabi nga ni Vice President Sara, not even friendship. Not even friendship. Wala nang ang platform, wala nang ang ideology, wala nang ambition, no? Wala pang friendship. So, ibig sabihin, it was just a hot air balloon waiting to explode. Pero yung ikatlo na mas mahalaga, ambitions. From the very start, nakita mo na yung pag-dominate ng ambitions. It was from the very start, 2028. First SONA pa lang eh. Nung hindi nakuha ni Sara yung defense portfolio, nung hindi nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership, Leadership. Yung hindi nung out, minention sa SONA, yung federalism track, yes, may nagalit si yes. Iboloy. Tapos, Oh, yes. Tapos nung first zone pa lang ay nakita mo nagda-divert na away from the previous policies of the government si BBM, no? At panghuli, yung presidential sister, halos open na yung kanyang away with the first lady, no? That was the first month of the Marcos government. That was the first month. So, ibig sabihin hindi malaking factor yung opposition. Even if the opposition scaled up after the defeat. Even if they did, which will take time, ay ang pinaka-dominant talaga ay itong apat na variables. No? At ang pinakamahalaga dyan ay ambition. No? Dahil from the very start, tinalikuran na nila yung agreement na si Sara ang successor. No? From the ako, very Ronald, start. I would say Yeah, hubris yeah. on the part of Duterte's was probably even a bigger factor. Dito agree ako kay Mark, 'di ba? 'Di ba Mark, sabi mo, minsan na-shock ka na how shooting in the foot ang modus operandi ng mga Dutertes. Parang you're already in. Sabi mo, Ronald, 'di ba? Anong advice ng tatay mo sa akin? When you're deep in something, wag ka na gumalaw. Eto mga to, hindi lang Don't gumagalaw, make magpaparil lang. waves. When you're Exactly. Di in ba? deep, 1, 2, 3, 4, Di ba? don't make waves. Ito mga to, nagtatumbling pa, di ba? So Mark, can you tell me about yung... Nagtatapisaw. Nagkaganon, Hindi no? eh. Mark, are you shocked by the hubris of Duterte's? Na parang alam mo na nga natalo kayo dito, wala kayong laban kayo, ano, lalo nyo pang ano, you make it worse for... Baka they were believing their own hype eh. If they were They drank yung their sarili own mong echo Kool-Aid. chamber, yung kasi for the longest time takot lahat magsalita dahil sa social media eh. Kaya nga nung unang taon, naalala niyo nung earlier this year and late last year, nung kausap ko, nagulat ako nung kausap ko yung mga congressman na hindi na kami takot sa hindi atakihin nila kami. Hindi na eh. So siguro iniisip ng mga Duterte na they can bully anyone. Di ba yung ginagawa nila ngayon, yung relo ni Stella, relo ni Abante, ganon. So, akala nila gagawin nilang lahat yun eh. Pero hindi eh. Hindi eh. Yung nga, pag bumangga ka sa iyo ko nakuha yun, yung wall of katrapuhan. Diba? Pag doon ka bumangga, di ba? No amount of Wala kang panalo bashing and dyan. ano. That's the ultimate wall. The great wall of Trapones, di ba? Yeah. Oo. Kaya siguro up to now, they still believing na ano. And magaling naman talaga sila sa social media, pero yun nga, matagal pa presidential elections. They have to survive up to 2028 to Saka even Mark, have the a game chance na has makabalik. evolved, di ba? Mark, the game has evolved. You know, dun sa mga nagkikriticize kay Mark, not naman too many, but just to remind you, one reason na yung mga katulad namin ay nandito na active na sa social media is because of Mark. Because si Mark mismo nagsabi, Richard, bakit hindi wala kayo sa YouTube?
Of course, medyo present naman ako sa iba, Twitter, Facebook. Pero sabi niya, bakit wala ka sa YouTube? Andyan na yung labanan. So, thanks to you, Mark, naging active ako. And then, thanks to sa kabilang channel, sila Kristan, sila Christian, lahat yan, di ba? Now, medyo patas na yung laban sa YouTube. Actually, Oo. probably even more in our favor. Kasi that's where the brainwashing happens eh. Magugulat ka din eh. Kasi kung ano yung talking points na sinasabi ng mga vloggers nila before, ganun yung sinasabi ng supporters nila eh. So, kailangan may pantapat ka lang, kailangan may ano ka lang, na you need to be where they are. And then, like I said, kaya ngayon, ang call ngayon is sa TikTok kasi mukhang doon sila nakafocus, doon sila lumalakas. So, kailangan matapatan din ng mga reasonable voices at yung mga voices coming from good people. Salamat sa iyo, Mark. Speaking of you, Mark, kanina, sorry, I had to cut you in the first episode a bit. You mentioned Chel Jokno and the inspiration it brings for Akbayan. Let's talk about that. Okay. Ngayon, so anong araw ba sila? Shell Monday ba o Sunday? Hindi, 3 days ago Monday. lang, di ba? 3 days ago lang, hindi ba pang ano lang, yung Oh, hindi Wednesday? basta yung araw na 'yon, yung araw na Oh, nag-file midweek sila. yan, midweek Monday. bro, midweek siya. Oo. Monday. So nung araw na nag-file sila, sumama ako, kinover ko. Kasabay pa ni ano eh. Nandun sila Abalos, tapos nandun sila Revilla, nandun sila ano. Pero yung energy na dinala ni Chel sa Akbayan Party. Kumbaga ang laki na ng momentum dun sa ginagawa ni Risa eh, with yung the investigations and all that. So Risa is already fast becoming kumbaga rising star din among the